Consumatomes. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Villalonda. Naipanganak noong June 19, 1861. Magulang niya sina Francisco Mercado at Teodora Alonso, pangpito sa kanilang magkakapatid. Sa kanyang maagang pag-aaral, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano magsulat at magbasa. Ang kanyang ina ang naging una niyang guro. Nabinyagan siya noong June 22, 1896 ni Padre Rufino Colliante. Si Rizal ay sakiting nung siya ay bata pa. Si Rizal ay mahilig na makipaglaro sa kanyang kaibigan. Ang parehong nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na parehong akda ni Dr. Jose Rizal na naging dahilan ng pagkamulat ng mga Pilipino sa pang-api ng mga Kastila at ng tuluyang pagsiklab ng revolusyon sa Pilipinas ng 1890s.
Noong 1884, sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng Noli Me Tangere sa Madrid sa Espanya. Dito niya natapos ang pagsusulat ng kalahati ng nobela. 1885, pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa Paris sa France at natapos ang sangkapat na bahagi nito. Luhay naging apoy sa puso ng madla. Ngunit natatakot siya na mabubulok lang ang nobela at walang magbabasa. Gayun din ay wala siyang sapat na pera upang ipalimbag ito. Jose Rizal, aming bayani. Mabuti na lamang at tumalaw sa kanya ang kanyang kaibigan at pinahiram siya ng higit kumulang na 300 piso na naging daan na mainimbag ang nobela. Gabay ng ating bayan. Noong 1890, sinimulan ni Rizal ang pagsusulat sa El Filibusterismo sa London sa Britanya. Pagsapit ng Marso 1891, natapos ni Rizal ang nobela at nakahanap ng limbagan sa Bellevue. Maligayang pagdating sa dapitan. Upo ka, senyor. Gracias, Kapitan. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pamusong bisita. Hindi ako bisita, Kapitan. Ako ay pinatapon ng gobyerno sa madaling salita, preso. Patre, ito. Nandito si Rizal. Ang sikat na manunulat ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ang dakilang Irene at Filibustero. Ang tanyag na kalaban ng Espanya at Simbahang Katolika. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang mamili kung saan ka titira. Pwede kang tumira sa kumbensya o sa kumbento. Sa kumbento, sa ilalim ng aking bubong, papayag lang ako sa mga ilang kondisyon. Kapag si Senyor Rizal ay magkumpisal sa kanyang mga kasalanan at magbalik loob sa Simbahang Katolika at babawiin ang mga sinabi niya sa aming mga religyoso. Ito na siguro ang pinanalugkot na lugar na nakita ko, Kapitan. Hindi kalungkutan ang nakikita ko dito, senyor. Kundi kapayapaan at katahimikan. Sobrang katahimikan, pati ang mga ibon ay hindi humuhuni sa mga bahay-bahay. Walang narinig na mga tawanan, kundi walang tigil na paglorosaryo. Mawalang galang na, kayo ba pinag-uusapan sa bayan? Oo nga. Nais ko sanang magpagamot, ngunit wala akong naibabayan. Mga kaibigan, ito ang aking ina. Mahal kong ina, sa aking pananatili dito ay nakapagpundar ako ng manukan, eskwelahan, klinika, dormitoryo at lupain. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makaba.
sana namin magpakasal. Hindi ako nagpakasal ng Irene. Sa gusto mo mapangasawa, walang problema kasi siya ay isang iglesia katolika. Pero ikaw, magbalik loob ka muna sa katolika. Tayo na sana dalawa, siyang huli at hanggang-isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mo. Ang taong nagsasakdal ay nandito ngayon sa kasong rebelyon at pagbabalak ng masama laban sa Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolanda. Edad, 35. trabaho, Doktor at manlulat. maaari nang ibigay ng konstitusyon ng kanyang panig. Tinatawag ko sa hukumang ito si attorney upang itayo ang kanyang panig. Gracias! Walang sinuman ang hindi makalaban sa Espanya para sa atin. Walang sinuman ang maaaring kumontra sa kung anuman ang nais ng ating bansa. Ang sinuman na hindi gumawa noon ay maaaring kulong at ipatay. Yan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at nakakapagpapatag ng mga samahan na may layuning kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa mga mas masahol pa sa hayop? Walang modo, walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? At nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya ang mamatay. Gracias, attorney. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Gracias! Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa daming kilalang niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon mapapasakamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Ngayon naman ay ating pakinggan ang nasasakdal sa hukumang ito. Sinungalingan ang binibintang niyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga lihim at mga galit lamang ang tumutukoy sa aking pagkasala ng rebelyon. Sapagkat ako mismo ang pinipilit kay Dr. Frio Pimentel upang huwag pagpatuloy ang rebelyon na pinaplano niya laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga kriminal. Makarami kong maaning sabihin na magpapatunay sa aking pagkawalang sala. Gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng masusing deliberasyon kung ano ang hakbang sa ating hinuhukom ukol kay Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam ng hukom kung ano ang resulta ng deliberasyon. Magandang araw, General. Yan po ang katol kay Dr. Jose Rizal. Magaling. Tama yan. Dapat lang namamatay ang walang kwentang tao. Yan ang nararapat sa kanya. Ngayon ay babasahin ang naging hatol ng korte. Ang nasasakdal si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng kamatayan. Ito ay pinalmahan ni Gobernador General. Ipapatupad sa ika-30 ng Desyembre sa ganap na alas 6 ng umaga. Patawad, ginawa na natin ang lahat, pero ang desisyon ng hukuman, ito ay hindi ayon sa katotohanan. Kung kailangan mangyari ito, kung kailangan magbuwis ako ng buhay alang-alang sa inang bayan, gagawin ko ito ng buong tapang. Pinapaharang mo talaga ako, Rizal. Wala pa akong nakikilalang tao na kayang ibuwis ang kanyang buhay sa kanyang bayan. Nalulungkot ako na hindi kita naipagtanggol sa kanila. Huwag kang mag-alala, lubos akong humahanga sa iyong katapangan. Dugong Pilipino talaga ang dumadalag sa iyong katawan.
Mons Sumatomes. Sa kumbento, sa Cons tomato man.